lamang ito tutungo na sila sa Grand Finals. If ever man, ikalimang pagkakataon na ng Pilipinas na makakatungtong sa Grand Finals. Kumbaga parang after one win na possible nating makuha ngayon, ay pwede na namang dumipensa ng titulo sa M-Series ang Pilipinas. Imagine mo, ilang taon na natin ginagawa to. And this time around, it's gonna be Fnatic Onyx leading the way. Pero ang mga pangarap ngayon ay hindi pa nasa realidad. Ang realidad ay kailangan pagmanalo ng Fnatic Onyx Philippines against ELID. Well, kung titingnan natin, no, kung magbabasihan natin yung lineup, masasabi ko na napakaganda rin ng naging lineup dito ng Team Liquid ID. Gusto ko lang yung naging curve dito ng Fnatic Onyx Philippines na nilagay nila at kumuha sila ng Tigreal bilang kanilang roamer na kung saan ay nakokontrol at nabigyan ng pagkakataon na mag-adjust ang mga miyembro ng Team Liquid ID dahil nga yun, nakapag-purify or tatlo sa kanila ay nagpalit na ng spell, di ba? Oh, and look at this, Kelra. Umaabante sa tapat ni Aaron Shiki kahit hindi pa siya gumagamit ng kanyang Inspire. Napakatapang talaga maglaro ng 1-1 ni Kelra. No? Ito yung isa sa mga napansin natin even back then nung nasa ibang team pa si Kelra. Masasabi natin na I think ito yung nabigyan ng titulong the bravest one na humaharap pa nga. Pero ayun na, nagsisimula ng uminit si Kiko. Nagpapa-init itong jungler from Fnatic Onyx Philippines. And medyo unfortunate na kasi hindi pa siya nag-level. Pero speaking of unfortunate events, si Papiana ay nasuro bigla ni Brusco at unang kill at maagang kill para dito sa jungler from Team Liquid. Inundog, tapos tinulak at hindi na nagising pa. Pero mukhang yung damage ay kailangan pa rin respetuhin ni Kelra. Kahit masabihin natin na lamang ang Fnatic Onyx Philippines sa ngayon, hindi pa rin kaya ni Kelra na makipag 1v1 dito sa isang Iritel dahil sa lamang nga ng range at lamang din ang first damage sa isang Iri. And maalala natin, isa rin to sa mga heroes din na panaka-naka nga ginagamit din ni Kelra. Pero ngayon ay pasok din. Kirk ay napasipa na dito kay Super Friends. Kailangan problema, hindi pa level first ng Super Friends. Pero nakuha din ni King Kong yung pagong na even si Aran. Brusco with a kill. Habol ngayon na magiging call ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sabi nila, nasa paligid yung golem. Kunin muna natin to. At ito na naman si Super Prince tumatambay sa loob ng jungle ng DLID. Nagre-recall pa. Alam niyang walang kayang pumatay sa kanya. Fnatic Onyx Philippines, they seem to be in good form. Parang yung confidence nila ay umaapaw bunto. So, kitang-kita at ramdam natin. Hanggang ngayon ay level 3 pa lang itong si Ezekiel. Ayaw talaga bigyan ng pagkakataon na makalapit. Tingnan mo naman, umuokay-okay lang si Super Prince dito. And kung papansinin natin, halos lahat ng lane na lamang ang Fnatic Onyx sa top, sa mid, even dun sa bottom. Oo, naiiwanan din yung Hilda, no? Ganyan din kasi talaga yung gameplay kapag Joe XP lane ka. Hindi mo naman goal na talunin yung katapat mo. Ang goal mo ay unahan yung katapat mo at dito sa mid lane mukhang gagamitin na ni Ezekiel ang kanyang ulti para lang makapag-clear ng minions. Alam mong medyo nahihirapan na yung parsa pag yun ay nangyayari. Mukhang hindi umaayon sa gusto ng Team Liquid ID. Ito, Skirk ay naipit. Meron pa naman siyang way para makatakas. At nagiging mula doon si Kirk. Gamit din. First, nagiging nabitawan dito ni Widdy. Nasa lubong niya itong si Kirk. Nakapatay ang Team Liquid Indonesia. Pero ang Fnatic Onyx Philippines ngayon ay may pag-agaw ng ginagawa dun sa mga camps dito ng Team Liquid. Oo, medyo alam na ng Fnatic Onyx Philippines sa may karapatan na sila pumasok sa loob ng jungle. And I just want to point out, no, tatlong Purify ang meron dito ang Team Liquid ID. Grabe yung respeto na pinapakita nila both kay Kirk pati na rin kay Brusco. At yung respeto na yun, no, might give them a better lead game. At least hindi sila iniiyak kapag kasi napakadami. Dahil most likely ay meron naman silang hawak na paraan na makatakas. At parang ganyan din lang, si Brusco ang unahin nila. Okay, buhay ba naman si Brusco dito? Pero not for long dahil nabagsakan siya ng Venture Strike. Habang si Kuna palalim din. Nagulat siya na apat pa. Sasalubong sa kanya. Pero si Kirk ay nandito din. Sipa. Pero hindi sumakto doon kay Fabian. Nakatakas. Pero river manipulation na gagamitin rin ni Super Friends. Ligtas pa rin dito si Fabian. Pero tulungan. Itong si Super Friends. And si Kirk ay buhay pa rin. Grabe naman kanina pa tumatakbo to Mukhang mabubuhay naman si Kirk pero semi na condition ang super family doon at mukhang hindi makakalipad si Kelra. People pa power wilderness pero mukhang matutulak at mai-implosion at hindi na magigising pa si Aran. Ay, naku, napalalim din si Aran doon. Sinamantala ni Bruce ang pagkakataon. Ngayon ay hawak na nila yung maliit na
halamangan, yung pag-swing nito sa puder ng Fnatic Onyx Philippines. Hindi pa ganun kalaki ang impact nun, pero magandang, magandang sabihin natin, magandang para dito sa Fnatic Onyx Philippines kasi ibig sabihin nito sila nakakakontrol. Oo, and nakita naman no, na medyo frustrated yung mga nagiging engages ng side ng Team Liquid ID. Fnatic Onyx Philippines daw may mga chance na or may mga sabihin na moments na pa isa-isang pumapasok, no? Medyo hindi natin gustong makita. Of course, if Filipino fan ka na sumusuporta sa Fnatic Onyx Philippines, pero maintindihan mo din kasi, like, looking at the heroes, ito yung mga tipo na kahit dalawa lang sila o tatlo lang sila, gana naman in terms of skirmishes. So, Team Liquid ID parang yun din kasi gusto nilang mangyari. Oo, mabigat ito and ng Fnatic Onyx at Team Liquid Indonesia ang pressure talaga para sa kanilang komunal. Habang si Kirk ay buhay pa rin, isang hampas na lang mula kay Fabian at yun na nga ay nakakuha na sila ng improvement na nagamit nila kalipat. Sandor, pinagsaluan ng dalawa, nakakuha na nga dito ang komunal. The Fnatic Onyx Philippines pero hindi pa sila tapos kasi merong river manipulation mula kay Super Prince. Ngayon binababaran yung mga patak mula doon sa river manipulation ang kikitil ata sa buhay ni Aran. Pero nandun si Kiko for the clean-up kaya lang nakuha pa rin ni Super Prince yung kill na yun. Grabe yung pagko-corner na ginagawa ng Fnatic Onyx. Lalo doon sa may bandang top lane. Hindi lamang nila na-corner yung isa. May dalawa pang nadamay doon at may mid-lane fight pa nga. Buong yung spear. How ay mag-connect. King Kong goes down. Siya pa si Kelra. Okay, hahabol pa si Kelra dito and this time na the Kershaw ginamit na nga rin. Sipa mula kay Kirk. Sobrang santo lang talaga. Ngayon naman niya namatay na kagad si Fabian kasi wala na siyang pagkakataon na makatakas pa mula kay Willie. Napakaganda na nagiging palitan. Turtle magsuspon. This is the last turtle of the game. Fnatic Onyx Philippines, may control sila around that river area. This is going to be really good dahil wala din namang jungler ang side ng Team Liquid ID at napaka-update na nga. Mukhang makakapagbigay naman ng vision si Aran. Pero vision lang ata ang mabibigay niya sa ngayon. Okay, huling pagong ay hawak na ni Brusco. Kirk dito ay umaabante din. And naghahanap din siya ng way para masipa kung sino man ang lalapit. Pero habang nangyari pala yun, bumasag na rin sa Torre. Ng Torre sa may bandang ibaba itong si Kelra. Ayun, balik siya dun sa pagong. And this time, dalawang tao nakuha ng implosion. Kasunod na Kiko nakuha ng kill. Dalawa nakakagad ang kanyang nabawi doon. Habang si Aran naman ang magiging next. 3-man down mula dito sa Team Liquid Indonesia at Fnatic Onyx Philippines. Unti-unti ang paglobo ng kanilang kalamangan. Classic conceal play nang gagaling dito kay Brusco. Magandang response galing kay Ezekiel pero mukhang makakapag-push naman ng bagyang Fnatic Onyx Philippines. As you said, ng last turtle ay nakakuha ng Fnatic Onyx dito. That's 2 out of 3 turtles dito sa ating laro. At lumulobo na nga. Yung 1K gold lead nila kanina ay umabot na ng 3,000. Things are looking great for Fnatic Onyx nang nakaw pa nga ng purple. Eto na, parang unti-unti lang ginugutom ang Team Liquid Indonesia. And base dito sa nagiging laruan ng Team Liquid ID, kinokontrol na rin nila kung saan sila lalaban dito, lalo na kung saan nanggagaling ang damage dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kagaya nga dyan, ginamit ng implosion, dadalhin dun sa kanilang puder, pero nakatakas din dito si Ran. First strike kasi Fabian na nahuli. Ngayon naman ay hahabol pa rin si Kelra, meron pa siya dito paglipad na inaantay ngayon. Single eagle ay gagawin na rin ni Willie. At makakatakas nga lang itong mga miyembro ng Team Liquid. Pero mabupush ng Fnatic Onyx yung mid lane. Mukhang hindi naman na ito mabibigay na ng Team Liquid ID. Wala pang feathered airstrike ang far side. That's the mid lane turret going down, which signifies na kayang-kaya na nga pumasok ng Fnatic Onyx sa loob ng jungle ng Team Liquid ID. At mas lalong mahihirapan ng TLID na makaharap ng chance sa Kelra. 2v1 scenario, hindi tatama ang feathered airstrike. At pinakabalang naman tayo ng gold standard. Ang bilis talaga tumakas no? Partida hindi nagsasapatos ang isang 1-1. Umaasa lang talaga yun sa mga attack speed na meron siya. And kanina sayang yung pagkakataon, hindi nga lang nakapag-crossbow tang itong si Kelra dahil wala masyadong bastakan. Pero again, nakita natin yung effort lang Fnatic Onyx Philippines na bigyan talaga ng space itong si Kelra at hindi makalapit ang mga miyembro ng Team Liquid. Minsan nga kasi, di ba, namamatay bago pa maliparan nila. That's one of the, I guess, struggles na meron ng Fnatic Onyx ngayon dahil nga lamang na lamang sila. And 1-1 users know it. Minsan mababad trip ka, yung liliparan mo dapat ay namatay na agad. At taas din kasi ng damage ng Fnatic Onyx PH Minsan mapapasalamat kayo, pero nga tama ka doon sa sinabi mo. Medyo nakukulitin ka si Kelra doon. Pero again, nagdidiwang na ang mga nakasuporta. Malamang hindi lang yan dito sa studio namin, kundi dyan sa inyong mga kabahayan.
mararamdaman na natin ang muling pagtungtong ng Pilipinas sa Grand Finals. And of course, yung mga nag-organize ng mga watch party dyan, shoutout sa lahat ng mga watch party sa buong Pilipinas, at pati na rin sa mga OFW natin na kahit medyo umaga na dyan o sobrang late na, ay sumusubaybay pa rin sa M6 World Championship. Palubo na ng palubo dahil umabot na nga ng 6K ang gold lead ng Fnatic Onyx at tuloy lamang ang pagmarcha ng Lord sa may bandang bottom lane. Mid lane naman ata ang punteriya ng Super Family ngayon. Hindi makahanap ng sagot ang Team Liquid Indonesia. Meron silang way kasi yung Feathered Airstrike, di ba? Ito yung mga classic na pinasasagot talaga sa isang 1-1. Kaya lang kasi ang problema, Senior mo. hindi lang kasi yung 1-1 ang masakit sa ulo dito, yung mga sipa ni Kirk, yung setup mula kay Brusco, at talagang na-force yung mga purify nila dahil sa mga pagkakataon na yun. And even yung skill, di ba? Normally, nakakita tayo, naka-flicker na ganyan, pero kayo purify kasi, no? O kinakalmahan nata muna nila. That's the first inhibitor turret down in the bottom lane. Meron pa namang wave na pwede nilang tulakin sa bandang mid lane, pero mukhang madedepensahan na ng TLID yung top lane inhibitor turret. For Fnatic Onyx, kumpleto ang kanilang mga battle spell. Anytime ay pwedeng pumasok dito si Kirk or pwedeng pumasok si Brusco, pero mukhang tinipid nila. Sinisigurado nila na proper ang kanilang timing. All purifiers are up if your Team Liquid ID. Okay, so yung Eagle lang ang gagamitin dito para ma-clear na mabilis, and even yung Feathered Airstrike! Look at that! Hindi ko rin namalayan. Si Aran tumumba na lang kagad. Ngayon si Brusco, meron pa siyang implosion dito. Tuloy-tuloy lang sila sa pagpasok ng Tore. Kaya lang na referee, yung siege minion na natitira sa kanila. Aatras muna sila dito. Mahaba-haba pa naman itong window na to para sa next na Lord ng laban. Paano kaya ito tatapusin ng Fnatic Onyx Philippines? Re-respetuhin kaya ni Kelra. Makakalipad nga ba? Aaron Shiki matatrap pa doon, pero mukhang yung Feathered Airstrike ang magiging reply. That's 3 inhibitor turrets down for the side of Team Liquid ID. Mukhang magpaback na muna ang Super Family. Fnatic Onyx up by 10. Wow, nangangapa pa rin ang Team Liquid Indonesia. Ang dami mga ultimates na nagagamit, pero hindi tumatama doon sa mga tamang tao eh. And paano mo naman tatamaan? Sobrang bibilis yan. Majority ng mga heroes nila ay may dash. Itong si Super Prince lang ang wala. Pero kahit wala siyang dash, sabi niya may damage naman ako eh. Ayun o. Ayun mo. Kitang-kita talaga, no? And for King Kong, hindi ko inakala na makakakita ko ever ng pure 1v1 underneath the turret na may mamamatay na Hilda. Hilda, Hilda yun, men! sabi nga, di ba, pag kulang sa Kulang sa lakas. kulang sa lakas, Umapit sa grass. pero wala kasing grass dun eh. Oh, yan kasi tinayuan ng building Yun eh. lang, Kaya oo nga eh. talaga, pag may panahon, Oo, tama. May mga grass, may mga building. dapat may mga building na may greenery. Ayun, ayun. Pero may mga kidnap din naman na ibinibigay na dito Bibigyan mo talaga Fnatic ako ng Onyx problema. Philippines. Okay na rin ang Luminous the Lord at papadaliin na kagad ito ng Super Family. Hindi na sila bibigyan pagkakataon ng Team Liquid na makasilip pa. Dahil sa magandang ginagawa nila na to, nararamdaman ko na. Nararamdaman mo na ba, pre? Nararamdaman ko na rin eh, hawak-hawak ko na nga yung bandila, kapatid. Hindi lang Ramdam na. kita sa camera, pero nararamdaman ko na nga. Pero ayoko munang i-jinx. Wag mo na, wag mo na. Ayoko mo, i-manifest lang Grabe, natin. si Pero Chris wag ka naman, nag-trip huwag dito. naman natin kontrahin. Pero yun na nga, ang mid lane. Okay. Doon lalabas ang ating Luminous Lord. Isang tulak na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines para tapusin ito. Para makapunta sa Grand Finals, para maisilya na dedepensa na naman ang Pilipinas para sa corona ng MS Series. All battle spells available. Sino mauuna? Implosion na gamit kagad. Dire-diretso na ang Fnatic Onyx Philippines. Nakuha na si Kirk. Pero mamamatay siya sa kamay dito ni Winnie. Atras muna dito magiging call. Pero yung Lord ay buhay pa rin. Hindi ka pa mamatay dito. Si Aran at yun nga natunaw na sa kamay ni King Kong. Dalawa na lang ang natitira at ang Super Family ang unang kumunan na pupunta sa Grand Finals maya-maya. At ito na ang pagkakataon. May mga kidlat pa. Ladies and gentlemen, Super Family pupunta sa Grand Finals. Fnatic Onyx Philippines. Iwagayway na ang bandila ng Pilipinas. Dahil Grand Final secured na naman. Oh my gosh, 4 na taon nang nagdodomina ang Pilipinas. At sa ikalimang pagkakataon, Babalik na naman tayo sa Grand Final.